Minsan ba napapaisip ka, panahon na ba para mag-invest ako? O baka naman natatakot ka dahil baka maubos lang ang pinaghirapan mong pera? Stop guessing dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ng 5 sign na ready ka na mag-invest. Dahil hindi sapat ang may pera lang, dapat handa rin na ang iyong financial foundation at mindset. Kaya kung gusto mong malaman kung investor material ka na, don't skip a second, tapusin mo ang video na ito. Sign number 1. Mayroon ka ng peace of mind. Bago mo isipin ang kikitain mo sa market, isipin mo muna paano kung bigla ang masira ang sasakyan ko o paano kung mawalan ako ng trabaho bukas. Kung ang sagot mo ay ibebenta ko ang investment ko, ibig sabihin hindi ka pa handa. Ang unang sign na ready ka na ay hindi ang laki ng iyong savings, kundi ang lalim ng iyong protection. Ang emergency fund ay perang nakatabi na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong gastusin. Ito ang iyong financial shock absorber. Ito rin ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na mag-invest ng walang takot dahil alam mong cover ka sa mga oras na hindi inaasahang pangyayari. Bakit ito mahalaga sa investment? Dahil ang market ay pabago-bago. Kung wala kang emergency fund, kapag nagkaroon ng emergency at bagsak ang market, mapipilitan kang i-withdraw ang investment mo ng palugi. At kung mayroon ka namang emergency fund, kahit anong mangyari sa ekonomiya, kaya mong hintayin na bumangon ang investment mo dahil hindi mo na kailangan galawin ito para sa pang-araw-araw na gastusin. Kapag may peace of mind fund ka na, hindi ka na lang basta-basta nag-i-invest. Nag-i-invest ka ng may diskarte at seguridad. Kaya huwag lang tayong makinig, gawin natin ito. Ngayon pa lang, kunin mo na ang iyong calculator, i-compute mo ang iyong monthly expenses at i-multiply mo ng 3 o sa 6. Ang total niyan, yan ang iyong freedom number. Yan ang target mong amount na kailangan mong mabuo para masabing 100% na protected ka na. Sa ngayon ba, meron ka ng kahit 1 month na buffer o freedom number na nakatabi? Kung oo, i-type mo ang check sa comment section sa ibaba. At kung hindi pa o kung wala pa, i-type mo on the way para ma-manifest natin ang pagbuo niyan. Kaya ang investment ay parang pagpapalago ng pera para sa iyong future, hindi para panggastos sa oras ng kagipitan. Sign number 2. Bayad o kontrolado na ang iyong utang. Isipin mo ang iyong investment ay parang tubig na ibinuhos sa isang balde. Kahit gaano kalakas ang agos ng tubig, kung may malaking butas ang balde mo dahil sa utang, hinding-hindi ito mapupuno. Investment versus interest rate ng utang mo. Subukan nating unawain ang math ng utang. Kung ang utang mo sa credit card o loan ay may interest na 3% to 5% kada buwan, halos 36% to 60% kada taon. Pero ang investment mo naman ay kumikita lang ng 5% at 10% kada taon, talo ka pa rin. Ang solusyon, kapag binayaran mo ang iyong high interest debt, para ka na rin nag-invest na may guaranteed return na katumbas ng interest na natipid mo sa iyong utang. Bakit mahalagang malaman mo to? Mas madaling mag-commit sa monthly investment kung hindi ka hinahabol ng monthly due o collection calls. Ang pag-i-invest ay nangangailangan disiplina. Kung bayad na ang mga utang mo, mas makakapag-focus ka na kung paano ako yayaman, sa halip na paano ako makakabayad. Kaya linisin mo muna ang butas ng iyong bulsa bago ka maglagay ng bagong laman. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa pagiging malaya sa utang. Tanong ko lang, ano ang mas masarap na feeling? Ang makatanggap ng 1,000 na interest galing sa investment mo o ang hindi na kailangang magbayad ng 1,000 monthly sa penalty at interest ng utang? Parehong 1,000 pesos yan. Pero ang sarap sa pakiramdam kapag malaya ka na sa utang, di ba? Kung agree ka, i-comment mo debt-free sa baba. Sign number 3. Naiintindihan mo na ang risk versus reward. Maraming tao ang gustong yumaman pero hindi lahat handang makakita ng pula sa kanilang portfolio. Ready ka na mag-invest kung tanggap mo na walang investment na laging pataas. Ang isang handang investor ay hindi lang tumitingin sa kung gaano kalaki ang pwedeng kitain, kung hindi sa
kung gaano kalaki ang pwedeng mawala. Volatility is normal. Naiintindihan mo na ang pagbaba ng presyo sa market ay hindi laging senyales ng para magpanik. Minsan ito ay sale o pagkakataon para makabili. Risk tolerance. Alam mo na kung anong klaseng investor ka. Kaya mo ba ang high risk o mas komportable ka sa low risk investing? Inaalam natin ito ngayon para iwas panic selling. Kapag naiintindihan mo ang risk, hindi ka basta-basta magbebenta kapag bumaba ang market dahil alam mong parte ito ng proseso. Ang focus mo ay hindi mangyayari bukas kundi ang magiging resulta ng iyong investment pagkalipas ng 5 taon. Ang emosyon ay kalaban ng matalinong investor. Kung handa ka ng maging kalmado at kahit maalo ng market, ready ka na. Kaya ready ka na nga bang makita ang investment mong bumaba ng hanggang 10% para kumita ng 50% pagkalipas ng ilang taon? Sign number 4. Mayroon ka ng saktong excess money buwan-buwan. Marami nagkakamali na nag-i-invest sila ngayon pero sa susunod na buwan, i-withdraw din nila dahil wala silang pangbayad ng bills. Ang tunay na investment ay hindi extra change lang. Ito ay pera na hindi mo kakailanganin sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Ready ka na mag-invest kung pagkatapos mong bayaran ang lahat ng iyong needs at wants. May matitira pang halaga na nakalaan para sa iyong kinabukasan. Kung nahihirapan ka maghanap ng excess money, gamitin mo ang pay yourself first method. Kadalasan kasi ang ginagawa natin ay income minus gastos equals savings. Ang ending, 0 ang natitira. Kaya pwedeng baligtarin natin ang formula. Income minus investment equals gastos. Budgeting first. Kung kailangan mong mag-sacrifice ng pagkain para lang makapag-invest, baka kailanganin mo munang ayusin ang iyong cash flow. Bakit mahalagang malaman natin to? Mas mahalaga ang 1,000 na investment buwan-buwan kaysa sa 10,000 na isang beses mo lang nagawa sa buong buhay mo. Kapag excess money ang inilagay mo, hindi ka magpapanik tuwing bababa ang market dahil alam mong hindi mo kakailanganin ng pera na yan para mabuhay sa pang-araw-araw. Para maging realistic tayo, tanungin mo muna ang sarili mo, magkano ang comfortable amount na kaya mong i-invest buwan-buwan nang hindi ka kakabahan o hindi ka malulugi. 500 ba? 1,000 o 5,000? I-share mo sa comment section kung ano ang iyong comfortable amount para ma-inspire naman ng iba at magsimula sa maliliit na halaga. Sign number 5, malinaw sa'yo kung bakit ka nag-i-invest. Kung ang sagot mo ay gusto kong yumaman, madali kang susuko kapag naging mahirap ang market. Pero kung alam mo kung para kanino at para saan ang bawat pisong inilalagay mo, mas tatatag ang iyong disiplina. Ang tunay na investor ay may destinasyon. Ready ka na kung ang investment mo ay nakakabit sa isang konkretong pangarap. Gusto mo bang mag-relax pagtanda nang hindi umaasa sa mga anak? Pangbayad ba ito ng tuition fee ng anak mo pagdating ng araw? O ipon ba ito para sa down payment ng sarili mong bahay? Bakit kailangan mayroong malinaw na goal? Dahil ang layunin mo ang magdidikta ng iyong investment tool. Kung ang goal mo ay para sa susunod na taon o short term, baka digital bank or money market lang ang dapat. Kung ang goal mo ay 10 to 20 years, pang long term, doon ka pwedeng sumabak sa stock or real estate. No goal, no strategy. Kapag may direction ka, mas madaling piliin ang tamang sasakyan para sa iyong pera. Ang investment na walang layunin ay parang sasakyan na walang destinasyon. Aksaya ng gasolina. Pero ang investment na may bakit ay siguradong makakarating sa pangarap mong puntahan. At syempre bago tayo magtapos, i-recap natin ang 5 sign na ready ka nang mag-invest. 1. Mayroon ka ng emergency fund. 2. Bayad o kontrolado mo na ang iyong bad debts. 3. Naiintindihan mo ang risk versus reward. 4. Mayroon ka ng excess money. 5. Mayroon ka ng malinaw na financial goal. Hindi mo kailangan maging perfect bago ka magsimula. Kung mayroon ka ng 3 sa 5 senyales na pinag-usapan natin, pwede ka nang mag-try sa maliliit na halaga habang dahan-dahan mong binubuo ang iba. Hindi mo rin kailangan maging eksperto o milyonaryo agad. Ang pinakamahalagang hakbang
ay yung destinasyon mong magsimula at matuto ngayon. Huwag mong hayaang lumipas ang isa pang taon na puro sana lang. Dahil kung napanood mo ang video na ito na ang go signal mo. Ako si Diet ng KMWLZ Studio at ang mission ko ay gawing simple, relatable at actionable ang personal finance para sa mga Pilipino. Kung gusto mo pa ng step-by-step guide, practical investing tips at mga diskarte sa ipon, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share para sa mas maraming kababayan pa natin ang maabot ng video na ito. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na video. Salamat!